Welcome guys sa ating educational webinar, Market Analysis tayo for this week. So date niyan ay July 21. So review muna natin yung previous week analysis, ano yung fundamental bias natin, trade ideas, and mga trades gamit yung FX system. So dito may analysis tayo last week, no? Na we anticipate a bearish move if mag-break below sa 2420. So possible mag-deeper pullback sa 2380 key level, no? Hindi siya nangyari dahil nag-hold above siya sa bullish bias natin sa 2420 na possible i-retest ang previous all-time high or yung 2450 key level, no? Kung nag-hold above siya dito, nagkaroon ng bullish move, no? And i-retest yung all-time high. Kung tingnan natin dito sa current market sa gold, yung nangyari, bullish bias, i-retest yung 2450, no? Nag-create siya ng bagong all-time high dito sa 2480 key level, no? Creation of new all-time high. Kaya nag-cause ito ng massive profit taking dahil yung mga naka-long position or buy position, mga swing trade or positional trade, no? Nag-exit sila ng mga position dito sa new all-time high. Kaya nag-cause ito ng massive profit taking, no? Kaya makita natin yung pullback dito sa gold market. So dapat alam natin yung profit taking, no? Kung saan nangyayari yan. So ay yung nangyari last week sa gold market. Sa DXY naman, so bearish bias tayo dahil sa market sentiment and fundamentals, no? So nag-pullback siya dito sa 104.5. So hindi nangyari yung deeper pullback sa 105.1 kilo. Yung nangyari ito, nag-hold below siya dito sa 104.5. Yung bearish move, no? Almost stopping 103.6 key level, no? Then dito nung Friday, nag-cause ito ng USD bullish sentiment, no? Dahil mostly price in yung rate cut. Kaya may bullish move sa USD index. Sa Bitcoin, nag-continue yung rally, no? Dahil sa Trump assassination attempt, no? Over the weekend. So, nag-cause ito ng bullish move sa gold, sa Bitcoin pala. So, possible, if mag-hold above dito sa 60K key level, possible i-retest ang previous all-time high na 73K key level, no? As long as above siya dito. And if mag-continue yung bearish move dito, kailangan niya mag-close below sa 60K key level. So, yun yung sentiment natin sa Bitcoin, no? Money trading plan natin for this coming week. Sa Nasdaq naman or US indices, so makita natin sa weekly, so may nag-create ng all-time high, same lang sa gold, no? Nag-create ng all-time high and nag-cause ito ng profit taking, no? Or sell-off. Makita natin yung profit taking dito sa weekly time frame. So may mga Nasdaq trades tayo, no? Last week. So kung titignan natin yung mga analysis natin, so may silver buy trade tayo. Since bullish tayo sa gold, so pwede tayo mag-trade sa silver dahil correlated sila. Same movement dahil sa correlation nila. So makita natin may buy signal sa FX system, buy entry, no? Best position for buy. Kaya ang pag-buy dito. So ito yung mga trades natin, buy signal ulit sa silver. So makita natin yung trades natin dito. Then may optimistic data sa retail sales kaya nagkaroon ng USD bullish sentiment. Kaya nag-drop yung gold and silver. Then overall, yung sentiment ng market is still bullish sa gold and silver. Kaya nag-buy signal and combine sa FX system, no? Nakapag-buy tayo dito. Then dito naman sell. May sell signal na pag-enter tayo ng sell position, no? So, anticipation of pullback. Ito yung kanina sa USD index, no? Or DXY na bearish move, no? If mag-hold below sa 104.5 key level. So kaya lagi natin susundan yung market sentiment and fundamentals, no? Then Nasdaq buy trade, may buy signal dito. So, mostly mga trades natin based sa FX system, no? So ay mga trades natin dito naman sa group natin, dito tayo nag-share ng trade analysis. Mga fundamental bias natin, no?
Makita natin mga trades natin dito sa gold. May buy trade dito. So, dito tayo nag-share ng mga analysis natin. Sa gold, so ano yung analysis natin for this coming week? So, mga key level natin dito is same lang, 2,400, 2,380, then 2,450, no? Yung previous all-time high. Then, return yung pangatlo. Apat na key level is 2,420. Tapisin natin po. Yung bearish bias, if mag-break below sa 2,400 key level, possible i-retest niyan yung 2,380, no? Continue yung bearish sentiment sa gold, possible i-retest yung 2,380, no? For bullish bias naman, if mag-hold above dito sa 2,400, na possible break above 2,420, no? Then pull back, then i-retest yung 2,450, no? Kaya analysis natin for this coming week. So possible yan. Ulitin natin yung bias natin sa gold for this week. So if mag-hold above sa 2,400, ito, hold haba, kailangan niya magkaroon ng bullish momentum, no? Sa key level na ito and mga confirmation, no? Sa higher time frame. So possible ng continuing bullish move if focus ito ng retest sa 2,420 or sa 2,450, no? Possible mag rejection, then bullish move, no? Kailangan natin ng form ng ganitong possible movements sa gold for this coming week. So if hindi naman, mag-cause ng bearish momentum sa key level, no? Possible i-retest tong 2,380 key level, no? Then if mag-break below sa 2,380, possible retest lower yan sa gold market. So, depende yan kung anong gagawin ng market next week, no? Kaya always dapat tayo mag-adapt sa fundamentals and market sentiment and price action and market structure, no? Possible i-retest yung 2,360, no? If mag-continue yan, possible i-retest tong 2,360 or lower. If mag-break below naman to, so possible i-retest yung 2,330. Kaya analysis sa gold. Sa DXY naman, wala tayong masyadong analysis dito. Yan. Yung locate PDP. AR. So weekly, yung key level natin dito is 104.5 key level. So ito, same pa rin. As long as below siya dito sa key level na to, is bearish bias tayo sa USD. As long as below siya. And possibly retest to. So, if
mag-break above siya dito, possible na yung bullish move yan. I-retest tong previous key level natin. So overall, bearish bias tayo sa USD, no? If may shift of market sentiment, doon tayo mag-a-adapt. Sa Bitcoin naman, same pa rin. Analysis natin last week. So bullish bias, hold above sa 60K key level. Possible i-retest yung previous all-time high na 73K level, no? And if below naman sa 60K level, possible move lower and i-retest yung 48K level, no? So Nasdaq, so same lang sa gold, no? Possible mag-hold siya dito. Then bullish bias. If hindi naman, possible na mag-create ng bagong low, no? Possible i-retest yung mga previous key level dito. So ayan, depende yan for next week, no? So ito yung analysis natin sa gold. So dapat mag-adapt tayo sa market sentiment and fundamentals, no? So tingnan natin sa daily. Sa daily. So makita natin yung bearish momentum sa gold market, no? If mag-continue ang bearish momentum na yan, possible i-retest yung 2380 and 2360. Kaya possible na mag-create yan ng ganitong candlestick formation, no? I-retest yung previous key level dito. So kaya kailangan ng market mag-hold above dito sa 240,400 key level, no? Possible na if merong formation ng candlestick, dapat meron tayong rejection wick sa 2380 or 2360, no? Para mag-continue yung bullish bias natin sa gold market, no? Na pataas or possible break up of dito sa 2450 and i-retest ulit yung previous all-time high. So ayan. Ayun lang sa trades natin for this week, no? Yung trading plan natin sa gold, sa USD at sa Bitcoin, no? So ayun lang, sana may matutunan kayo sa analysis natin for this week.